satisfied. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Lunes? Samahan niyo po ako sa ating morning devotion po. Insight from His Word. Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside of the Church dito po sa Ciudad Davao. And untold agony, just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po muli sa atin. Ito pong ating Insight from His Word. Samahan niyo po ako sa maikling panahon. No? Bigyan mo ako ng konting panahon lang sa oras mo, kaibigan, kapatid. Ang ating first honor ngayon. Ating first honor na mag-greet natin sa umagang ito. Si Ma'am Jocelyn Magayon po ng Panabo City sa Davao del Norte. Naimbag na bigat kada kayo aming design. Yeah. Basta first honor mayroon yang Christmas gift. Basta first honor, okay? So binibilang mo na po ang mga first honor. At Lord willing, makapagbigay po tayo ng simple lang po na regalo. Okay, araw po ito ng Lunes, December 14 na po tayo. Wow, malapit isang araw na lang. Mauubos na ang kalahati ng December 2020. At pagdating ng December 15, ay madali na lang yan. And then year 2021, January is coming. So, Merry Christmas po sa lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Sana po itong boses na ito, makarating ito sa inyong pamamahay, sa inyong bahay, sa inyong sa bawat isa sa ating sangsulok naman po ng mundo. So, kumusta po ang ating araw? Kumusta po ang ating samba kahapon? Hope that, kahapon nag-i-enjoy kami dito kasi meron kaming bisita na nag-join. At and we talk about our relationship with God in Christ. Wow. So, makikita natin ang posisyon natin sa Panginoon. So, sa umagang ito,
Psalm 69 po ang ating meditation. Ang Psalm 69 po mayroong 36 verses at nandito na po tayo sa pangalawang yugto o sa pangalawang installment ng ating meditation sa umagang ito. So, verse 13 to verse 21 po tayo ang ating pong meditation sa umaga. So, mga kapatid, sana po kayo ngayon. At sana po samahan niyo ako. Meron kayong mga pre-request, meron kang pasalamatan. Pwede niyo pong i-comment dyan para babasahin ko po. At para marinig naman ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan, ating mga pinsan, dyan po sa Luzon, magandang umaga po sa inyo dyan. At dyan din po sa Benguet, no? Sa mga relatives din po namin dyan sa side ni Mrs. Pag nabigat niya. Apay kumang naragsak iti biyag ken panagsayaat tunggal may sa kadatayo. So thank you so much. Good morning also to my batchmate Ruda Gatelogo Velasco. Kumusta, Rod? I hope that you're enjoying your ang umagang ito. Ako umiinom ako ng kape. Ang barakong kape na palaging tinitimpla ng aking BMW. Okay, so ang sarap, no? Basta ang BMW mo ang no sugar yan, no sugar and no cream. Sarap doon. Diyan mo talaga makita ang aroma at ang maibigay na ingredients o ng ano ang maibigay ng isang barakong kape. Okay? So yes, to Ma'am Jocelyn, hintayin mo lang ang padala ko, ha. Okay lang sa biyaya ng Diyos, Pastor. Oh, God bless you. I keep on praying for you, Sister Rhoda. I know that may mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. So, be assured of my prayer sa iyo. No? At kumusta naman dyan ang panahon sa Metro Manila? Dito talagang mainit, katulad dyan sa likod ko. Na talagang mainit na mainit. Pero bigyan natin na maganda ang ating bahay. Isang pinakasikat na bulaklak dito sa Davao City po ang orchids or waling-waling ang tawag po. Napupunta ako ng ng Thailand doon sa kanilang airport. Wow, ang ganda ng mga bulaklak. Ano kayo? Mas the best pa rin sa ang sa Singapore. Na talagang ang bulaklak ay isang nilikha ng Diyos para po makikita natin at ma-appreciate natin na talagang merong Diyos at ma-appreciate natin ang kanyang mga creation. Minsan sinisira ng tao. And also to my batchmate, na batchmate itong winawak in high school. Mary Grace Tirano. Grace, kumusta ka dira? Are you on duty? Ingat ka dyan, sa Cavite naman si Grace. So, Emily, hindi pa nakagpaparamdam. Huh? Ano daw? Malalim daw Ilocano ko. Hindi, katulad din yun sa iyo. Palaging kumano yan eh. And also to my best friend, na katulad ko rin kalbo, Pastor Rizalde Medrano Lorenzo. Good morning sa iyo, bro. Paki-regards ako dyan sa kay Bishop Larry San Pedro. At paki-greet naman ako dyan sa inyong sa inyong morning devotion din dyan po sa may Moriones sa Tondo. Sa family San Pedro, magandang umaga po sa inyo. Nakamiss din dyan ang lugar na yan. At ang mga kapatiran din po dyan, talagang, huwag ko lang, kailan ka tayo makasakay muli ng eroplano? Isang taon na rin na hindi ako nakasakay ng eroplano. Ganun talaga yung ang situation, but God is in control. Yan ang maganda. Yan po ang isa sa mga kahapon ng mga
sa mga topic po namin sa preaching, no? Na bakit tayo mag-celebrate? Ang Panginoon, Jesucristo ay nasa atin because He is He has an authority. He has the power to control whether it is in heaven or on the earth. So isa sa mga bagay po yan na makikita natin. Babasahin ko muna itong ating bersikulo po, no, para habang hinihintay natin ang iba, and then sabay-sabay tayong magsimula sa ating pong devotion sa Psalm 69. Verse 13 po tayo, no, sa New Living Testament. But I keep praying to you, Lord, hoping this time you will show me favor in your unfailing love, O God. Answer my prayer with your sure salvation. Rescue me from the mud. Don't let me sink any deeper. Save me from those who hate me and pull me from these deep waters. And also to Grace, notarte dyan po sa Bindoy ni Negros Oriental. Maayong buntag dira sa inyo, Grace, o pa ng imong pamilya dira. Wow, salamat naman. No? Salamat. Pakikiss mo nga ako, bro, kay ano na yan, kay Bishop Larry San Pedro. To Emily Pabiona, good morning. Don't let the floods overwhelm me or the deep waters swallow me, or the pit of death devour me. Answer my prayers, O Lord, for your unfailing love is wonderful. Take care of me, for your mercy is so plentiful. Ulitin ko uli ang verse 16. Answer my prayers, O Lord, for your unfailing love is wonderful. Take care of me, for your mercy is so plentiful. Don't hide from your servant, answer me quickly, for I am in deep trouble. Verse 18. Come and redeem me, free from my enemies. You know of my shame, scorn, and disgrace. You see all that my enemies are doing. Nakakalungkot ito. Verse 20. Their insults have broken my heart, and I am in despair. If only one person would show some pity, if only one would turn and comfort me. But instead, they give me poison for food. They offer me sour wine for my tears. May the good Lord bless the reading of His word. Mag-pray muna po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at salamat sa salita mo. Nababasa pa lang namin. Salamat, Lord, na sa mga pagsubok na naranasan namin sa mundong ito, mayroong pang insulto, mayroong mga panglalait. Si David po dito na experiencehan niya rin po ito, Panginoon. At mababasa namin at makakuha kami ng lesson kung paano niya ito na-overcome ng mga pagsubok sa buhay. At ang minsan, ang nakakalungkot, Panginoon, na minsan kaibigan pa namin ang gumagawa niyan. Yung mga tao na nanging bahagi ng buhay namin. Mga tao na minsan natulungan namin, minsan napamahal na rin sa amin. O Lord, patawarin mo po kami pag nagawa din po namin iyan. Lord, tulungan mo kami na itong mga bagay na ito, na mga patibong ng kaaway namin, ng dyablo, ay hindi po kami mahulog nito. Lord, tulungan mo po kami na ang aming Pasko po ay maging maligaya. Kahit po yung mga inaasam-asam namin na sana maibigay itong Pasko, hindi namin matanggap. Lord, give us the heart of be contented. Because hindi ka naman, Lord, nagkulang. Araw-araw na binibigay mo po sa amin ang bagong buhay. Makagising kami sa umaga, salamat po, Lord. At ang pinaka-the best na natanggap ko sa buwan na ito, ang kaligtasan at ang pagmamahal mo, Panginoon. So thank you, Lord.
You are the best gift that anybody na matanggap sana sa Disyembre o sa Paskong ito. Kaya Lord, ginagawa namin ang pag-share ng salita mo na sana palambutin mo, i-open mo ang mga puso ng makarinig nito. At sila mismo ay makarealize na kailangan kanila sa buhay nila. Hindi lamang Diyos na pupuntahan pag mayroong kailangan, but Diyos na talagang nakatira na sa aming buhay para hindi naman kami po magka-problema o maybe may problema naman pero gumagaan kasi nadyan ka sa aming. Salamat Lord that we celebrate this Christmas with you at kasama ang aming pamilya. Lord, ang bawat isa sa amin, especially ang mga manggagawa, Panginoon, ang manggagawa mo, ang pamilya, ang aming mga anak, ang aming po. So Lord, ingatan mo po. Ingatan sa mga araw-araw na pagsubok, ingatan mo rin po sa pandemic na ito. Ingatan mo rin po at subaybayan mo, Panginoon, ang aming gobyerno, aming mga leaders, government leaders. Gabi pong mga anak mo na merong panampalataya sa iyo, O Lord, dumadaing kami sa iyo, lumalapit kami sa iyo, at nagpakumbaba. Sa sanlibutan na ito, Panginoon, pare-pareha lang po kami. Niligtas mo pamamagitan ng iyong grasya at awa. At ang lahat na Panginoon ng mga nakikinig at nanonood itong aming programa araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Lord, bisitahan mo po sila. Ang iba po nito nasa trabaho na. Ang iba maybe nag-drive. Maybe nasa bahay lang po ang iba. O Lord, we will enjoy your presence. At ang mga nagtatrabaho na maging faithful sila sa kanilang ginagawa. At ang may mga negosyo, Panginoon, ng mga anak mo, alam ko, Panginoon, na nahihirapan din sila. Ang iba nagsarado na nga. Ang iba na bankrupt na nga. But alam ko, Panginoon, na you are still in control. At may mga plano ka sa bawat mga anak mo. Because that is your leading to us. Your plan is perfect. And that plan is for our success and prosperity. Hallelujah. So Lord, ang mga nagkasakit at nagpapagaling, samahan mo sila, Panginoon. At ang may mga problema financial, Lord, kilala mo po sila. I-provide mo, Panginoon, ang mga pangailangan na yan. Kami din dito po sa Davao, family, kita mo, Panginoon, ang aming situation. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pabayaan because tested and proven na po yun. Salamat sa mga kapatid na ginagamit mo na para matustusan ang aming araw-araw na mga pangailangan. At ang nakaganda, Panginoon, minsan hindi pa nga namin kamag-anak at hindi pa nga namin kapatid sa iyo yung nagsishare. Lord, pagpalain mo. Lord, itong aming meditation sa umagang ito sa Psalm 69 verses 30 to 21, imulat mo, Panginoon, ang aming mga mata. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. At sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon, ma-edify po kami. At ang aming maturity, dahan-dahan na mag-grow, Panginoon, through your grace. Oh Lord, be with us. Be with us. We love you so much. Ang mga hinaing namin, ang aming mga kalungkutan na nasa puso namin, Panginoon, nakikita mo po yun. Lord, help us not hindi mag-inggitero, mag-inggit
sa mga ibang tao na nakikita po natin. Lord, tulungan mo po kami na ang aming mga focus lamang ay nasa iyo at susundin po namin iyon. Lord, thank you so much for the blessing from your words. And the best blessing, the best gift is ikaw, Panginoon. So my family, O Lord, samahan mo po sila. And also to the Northside people, O Lord, be with them. Salamat. Just let me pray. Okay. So, to Shirley Dakanay. Good morning siya. Thank you so much. Good morning to your family. And nakalimutan ko yung apelido mo eh. And also to Mrs. Tubal. Kay Kuya Ting dira sa Luacan Airport, Baguio City. Mayong buntag dira sa inyo. And I pray na ang Ginoong yun mag-auban sa inyo dira. Namimiss ko na rin kayo dyan sa Luacan, no? Kindly regards to Pastor Hoyo and to his family. Kagabi po, isang pribilyo na I was able to share the Word of God through Zoom, no? Sa mga kapatiran doon po sa Sandaka, sa Malaysia, sa Sabah, Malaysia. At first time ko po nagawa po yon na magla-live sa Zoom. Kaya medyo mayroong mga, kumbaga pa, mga bloopers, di ba? Kasi iba pala yung mag-preach ka sa Zoom and then i-share mo yung ang PowerPoint mo kasi hindi mo makikita. Pero salamat naman na salamat kay Ma'am Joy Dipalio at sa mga kapatiran po diyan, no, sa Macarios Baptist Church. Diyan po sa Sandaka, Sabah, Malaysia. Okay. Hindi ko narating 'yan, no. So, pero mas malapit pag dito ka dumaan sa backdoor, no, sa Zamboanga kasi may barko. Mga 24 hours ata, no, ang biyahe. Parang pumunta ka rin ng Maynila. So, tuloy-tuloy na po tayo. At good morning to Pastor Victor Aurelio. Aga may buntag dira sa imo, Doy. What a blessing sa umagang ito ating makikita. You know what? Sabi ng verse 20, basahin ko po sa inyo. Their insult have broken my heart, and I am in despair. If only one person would show some pity, if only one turn and comfort me. To Brother Julius Induyon dyan sa Lingig, mayong buntag dala sa inyo, Brother Jules. And birthday ba kahapon ng anak mo? Ng Ma'am Jinky, good morning. I've been praying that makabisita ako dyan before the year end. No? Talagang yan ang desire ko na makapunta ng Lingig. So, praying. No? Please help me. Wala naman ako mga commitment for na natapos ko na. So, maybe pwede ako dyan side trip naman, no? Sa Lingig, sa Surigao del Sur. So, ito po yung ito po yung sinabi ni David. Their insult have broken my heart, and I am in despair. Ang word dito po sa King James is reproach. Di ba? Reproach has broken my heart. Or the insult. At sabi ni David dito sa verse 20, I am full of heaviness. And sabi niya, I look for someone to take pity. Parang mayroong maawa sa akin. But wala siyang nakita. Nakakalungkot, di ba? Inuinsulto ka, talagang you have the broken heart because someone shame on you. Pinapahiya ka, ininsulto ka, at talagang desperado ka. At naghanap ka sa iyong mga kaibigan na pwedeng tumulong sa iyo. Siguro, maipalabas mo lang ang samang loob. Pero wala kang nakita. At sabi pa nga dito, if only one would turn and comfort me, sana merong isa. Have you tried that? That you've been insulted, reproached, or hinagisan ka ng hindi magagandang mga salita.
at wala malang nakikiramay sa iyo. Ano kaya ang feeling doon? So kung basahin po natin ang Psalm 69, makasalubong mo ang Panginoong Hesukristo dito. Kasi po sa madaming mga bersikulo sa Psalms na ito ay lahat po, na-quote po sa New Testament. May relasyon doon sa New Testament. Katulad sa sinasabi po dito, no? I have become stranger to my brothers, an alien to my mother's children. Because zeal for your house has eaten me up. At ang sabi pa dito, and reproaches of those who reproach, you have fallen on me. Verses 8 to 9, at mababasa mo dyan sa John chapter 2, verse 17. Ha? Maganda kasi dito ang ang sabi dito ng NLT, no, sa verses 8 and 9. Sabi niya, even my own brothers pretend they don't know me. They treat me like a stranger. Passion for your house has consumed me, and the insult of those who insult you have fallen on me. Yan ang sabi po dito. So, sabi ko nga, dito sa Psalm 69, ma-relate mo ito sa New Testament. Ito pong sinabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? So, sabi niya dito, kahit sa mga kapatid mo, nanging stranger ka, di ba? So, David is going through difficulty of life. And it is making him more like Jesus. So, therefore, kapatid, it enabled him to reveal the Lord to us. Okay. Wow. Nakakalungkot naman, no? Can be praying for him. What breaks your heart, kapatid? It is broken when you can have your way. It is broken. It is broken when something is taken away from you. Ano ba ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Na minsan nakakalungkot, 'di ba? Why we experience brokenness of the heart? Maybe ang isa sa mga kaibigan natin pumanaw. Jesus and David both said, reproach has broken my heart. Dalawa sila dito, ha. Tayo minsan nalulungkot tayo sa iba-ibang mga rason. But Jesus and King David, sabi sa verse 20, they were experienced that was na-insulto sila. So what can you do about a broken heart? If you've been insulted by your friend or by someone na malapit sa iyo, sabi ko nga, anong mararamdaman mo? Na naging kaibigan mo sa matagal na panahon. Pero chinichismis ka pala. So what breaks your heart? So verses 14, 16, and 18, tingnan mo kung paano si David nakikiusap sa Panginoon. Sabi niya, ang mga praises, what can you do about a broken heart? Ang prayer ni David ito, delivered me, hear me, draw near to my soul, redeem me. See? Ito po. Wala kang mabasa na sabi ni David, Lord, tulungan mo ako kasi gusto kong gumanti sa mga taong ito na nag-iinsulto sa akin. Iba palagi ang nasa isip ni David. That is why he was been called a man after God's own heart. He's a human being like us. I believe na nasasaktan din siya. Diba?
Pero ang maganda sa kay David, binabalik niya sa Panginoon ang mga solusyon. So sabi niya dito, Lord, deliver me. Lord, pakinggan mo ako. Draw near to my soul, Lord, because I feel how I've been reproached or have been insulted by those people. At sabi niya pa nga dito, Lord, redeem me. You know what? Sometimes we bear reproach because of others. We feel heavy, broken-hearted, and alone. Naranasan niyo ba yan? Na nag-isa ka na lang. Noon, ang saya-saya kasi nasa grupo ka, nasa fellowship ka. Ngayon, mag-isa ka na lang. Diba? Nakakaupo, kahit manonood ka pa ng Netflix, mag-isa ka lang. I don't know kung mag-enjoy ka. Maganda pag marami, di ba? But you know what? Jesus went through all of this for us. Kung naranasan mo yan, kapatid, kaibigan, mas naunang naranasan ng Panginoon. Na insulto, siya na lang mag-isa, iniwan na siya. Kaya, kahit yung mga disipulo niya, na nagmamayabang na hindi siya iiwan, pero iniwanan din siya. So, before we experience that, Jesus Christ, our Lord, experienced those. Jesus went through all of this for the benefit of us. And thankful that you can share the fellowship of His sufferings. Yan ang sabi ng Philippians chapter 3, verse 10. Diba? And also, while others are going through this experience, be an encouragement to them. Minsan kasi ang nangyayari, tayo pa ang gumagatong, dinadagdagan pa natin ang sama ng loob nila. So encourage them not to think something bad for those people who insulted you. David said, Lord, deliver me. Lord, hear me. Please draw near to me, Lord. At tulungan mo ako, Lord. So if you've known what it's like to have a broken heart, and if you look for someone to take pity, then you know how much it means to have a friend. Diba? So today, find someone with a broken heart and start to bring healing to him. Tulungan mo po sila. I-encourage po sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. So when your heart is broken, be encouraged that Jesus knows what you are going through and that you are becoming like Him. Hallelujah. Itong mga pagsubok sa buhay natin, hindi naman ito forever, sabi ko nga. Ang iba siguro dyan, isang araw, maybe ang pinakahaba doon, isang buwan. Ba't walang forever po sa mga pagsubok? At lalong tayong mga anak ng Diyos, alam natin kung saan tayo kukuha ng solusyon at sinong makatulong po sa atin. And the moment na malagpasan po natin ang mga pagsubok na yan, especially na insult ka, napahiya ka, when others experience the same na na-experiensyahan mo, maging malaking encouragement ka sa kanila. Be an encourager to them because you experienced that before. But there's another purpose. You can help others whose heart are broken, and God will use you to help bring healing to them. Matulungan mo pa sila na mapagaling ang kanilang mga nasaloobin. So don't waste your experiences. They have a great value. Akala natin yung mga lesson, mga experience natin, wala na, hindi na magagamit. No, nagkakamali po tayo. What we experience in the past could be used for today or maybe in the future. At alam mo kung saan ka kumukuha ng lakas. Saan ko kumakapit. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa mga experience na yan. Si David po, nang sinulat niya ito, talagang awang-awa siya sa sarili niya, kumbaga. He's looking for someone
na maawa sa kanya at matulungan siya. Pero ang nakakalungkot, kahit isa, wala malang. And maybe that is also your experience. Diba? You're expecting na sa panahon that you're being humiliated. Somebody will come and tap your shoulder and said, kapatid, ipagdasal po natin. What a blessing from His word. What a blessing. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo. So kapatid, sana sa umagang ito, mayroon po tayong blessing na nakukuha sa salita niya. At keep that smiling, burning, okay? Huwag mong pansinin sila. David nga, di ba? Humingi siya ng tulong sa Panginoon. At sinagot siya ng Panginoon. God will continue to answer our prayers if He knows na tama po yun. Ginagawa natin. So, kung ano man ma-experience mo sa buhay regarding reproach or insulted, go to Jesus. If answer aren't enough, sabi ng awit natin, there is. So, muli po kaibigan, sama-sama tayo bukas muli sa ating insight from His Word. And happy birthday to my best friend. I may be a friend. Ang senior pastor ng Chinese Baptist Church, Pastor Arnel Tan. Happy birthday sa inyo, bro. Good morning po sa inyo dyan. Yes, Lord, I've been praying for the nephew of Ma'am Josie Magayon that was been positive sa COVID. Lord, help him and his family. All of us. God bless you. God bless you. At maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang Panginoong Jesucristo ay siyang the best at wala nang makalagpas pa na regalo na matanggap mo. Ano to may Maninoy, good morning din po dyan sa kay Engineer Felix Oxinia and to Maninay Luz dyan po sa Calaca, Batangas. Ingat-ingat po tayo ha, ingat-ingat po kayo. Sasamahan po kayo ng Diyos. So, sa umagang ito, kantahin natin itong ating awit. When answers aren't enough, there is. Muli po, kita-kita tayo bukas. Pakishare po itong ating video at bisitahin po ating YouTube channel. Yes, good morning to Grace Cariaso Corpos na imbag na bigat niya. DJ Baknautan. Kumusta yung apo mo, Grace? Okay, good morning po sa inyo dyan. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus.
instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are